Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Second reading of the day today. Napanood nyo na po ba yung ating first reading? So, tingnan na po natin ano po ang makikita natin sa reading of the day today. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3. Teka po, para maliwanag na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day natin today, no? Pili po tayo ng 10. Teka po, ng 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ito po ba ang makikita natin? Huwag niyo po skip to para sa atin pong connection. Sudden awareness, choosing happiness. Ang tao pong ito ay nare-realize niya o naiisip niya ngayon. Parang lagi itong lumalabas ng sudden awareness and choosing happiness. And most of the time, it's the first card, no? So, ang nakikita ko po dito ay talagang nag-iisip po ang taong ito, no? Naiisip niya rin po kung paano at kung gaano kanya iniwanan sa ere. Maybe most of you po wala po kayong closure. Pwede po kayong na-ghosting at incomplete po yung inyong closure or wala pa po talaga kayong closure, no? Parang pakiramdam mo po ay iniwan ka ng person mo sa ere, no? Ang dami mo pong difficulties na napagdaanan because of this, no? Huwag ka pong mag-alala kasi pakiramdam ko po na iniwanan ka man niya sa ere, yes po, no, iniwanan ka niya sa ere, pero ngayon po sa nakikita ko po ay iniwanan ka po niya sa ere, pero there will come a time na iniwanan ka niya sa ere, pero siya ang maiiwanan sa ere at mag-iisa po, no, pagdating ng araw. At hindi po ito mapapakali sa totoo lang. Pag dumating ang araw na siya naman ang maghahanap sa iyo, siya naman ang siya naman po yung hihingi ng kapatawaran mo at hihingi ng second chance sa iyo, pero there will come a time na mawawalan ka na po ng gana sa taong ito. Looking ahead, sa nakikita ko po dito ngayon ay mahihirapan po itong person mo na somehow ay mag-move on then totally from you. I tell you, hindi din po ito makaka-move on totally from you, no? May isip niya po talaga na maling-mali po talaga yung ginawa niya sa'yo at darating sa araw na kahit ayaw niya pong aminin na nagkamali po siya sa'yo, there will come a time na maiisip niya po na maling-mali talaga at kahit ayaw niyang tanggapin, talagang papasok po at papasok sa kanya at marirealize niya po, sinasabi ko sa iyo, na siya yung nagkamali sa iyo big time. He will going to reach out to you. There will come a time na lalapit po sa iyo yung person na to, desperado, at hihingi po siya sa iyo ng pag-uusap, no?
or ia-approach ka po nito. Pero hindi man po sa ngayon, pero ang sinasabi ko po sa iyo, talagang darating po ang araw na siya naman po ang maiiwanan sa ere at mag-iisa. Curious po siya sa iyo, ano ang mga ginagawa mo, ano po ang nasa isip mo, ano daw po ang nakikita, ano daw po ang pakiramdam mo ngayon, at kung ikaw daw ba ay nag-move on na sa kanya, at ikaw daw ba ay nakakita na ng ipapalit sa kanya. Anger and arguments, sa totoo lang po, ang person na ito ay, sa makikita ko ay parang siya pa po yung nagalit sa iyo, no? Siya pa po yung naggalit-galitan at siya po yung nagpabiktima, no? Parang pinapalabas niya po dito na siya pa po yung nasaktan sa iyo, siya pa po yung nabiktima mo, at ikaw ang may kasalanan sa lahat ng hiwalayan niyo, kaya siya nawala ng gana sa iyo. But all stories like that is a false success. Hindi po totoo, wala pong katotohanan. Kaya sa nakikita ko po ay wag ka pong mawala ng pag-asa, lalabas po ang katotohanan. No? Magkakaroon din po kayo ng clarity, sharp mind, darating din po ang oras na mapapagod ka na po, at darating din po ang oras na wala ka na po halos pakialam sa kanya. And to be honest with you, may isip mo pa rin po na may isip mo pa rin po na bakit ako nagtiyaga o bakit ka nagtiyaga sa person na ito. There's victory and success for you pag dumating ang araw at oras na yan na inaantay natin, yan po ay darating din po ang hustisya sa iyo, wag ka lang po mainip, ha? There will come a time that justice will be in your hands. Hindi inaasahang panahon, sa panahong hindi pinilit, darating po ang hustisya sa iyo. Yan, darating po yung araw na kakailanganin ka niya, at darating po ang araw na siya naman po ang magmamakaawa sa iyo o kukunin ng attention mo. Right now, may nararamdaman akong depressed ang taong ito, same way na nade-depress ka rin po sa kanya, pero sa totoo lang po, talaga pong ang taong ito po ay hindi po siya makakalimot, kahit ano pong gawin niya, hindi po siya makakalimot sa iyo. There will come a time na pagsisisihan niya po talaga big time ang ginawa niya sa iyo, kaya huwag ka pong mainip. Darating po ang araw na yan, at darating po ang araw na masasabi mo sa sarili mo na nanalo ka at ayaw mo na talaga. At siya naman po yung magsasabi na sayang sinayang ko yung mga times na gusto at mahal mo pa siya, pero hindi ka po niya pinahalagahan, at talagang makikita niya po at makikita niyo na siya naman po ang darating ang araw na siya naman po ang lalapit sa iyo at hihingi ng tawad, Sa ngayon po, ikaw ang pinapalabas niyang masama. Sa ngayon po, ikaw ang pinapalabas niya na may kasalanan ng lahat, pero sinasabi ko po sa iyo, huwag ka pong mag-alala. Mababaliktad po ang pangyayari, Malalaman mo po at malalaman po niya na hindi po sa lahat ng oras ay nandyan ka para sa kanya. There's lack of balance. Hindi niya po mabalanse ang mga nangyayari ngayon, Ang pakiramdam po ng person mo is somehow ay talaga pong humihingi siya ng parang atensyon, humihingi siya ng parang simpatsya sa mga tao, Ang pakiramdam po niya ay hindi niya po kakayanin kung siya yung lalabas na masama, siya po yung lalabas na nag-cheat, Kaya ang gumagawa po siya ng dahilan, ng reason, ng justice, para po ma-justify lahat, ng ginawa niya po sa iyo, at hindi po siya yung lumabas na masama. As a matter of fact, ikaw po ang pinapalabas niyang masama kasi ayaw niya pong lumabas sa mga tao na siya po yung naging masama sa samahan, dahil mahal na mahal mo po ito kitang-kita po ng mga tao, pero ikaw pa rin po ang pinalabas niyang nababaliw, possessive, nakakasakal, lahat na po, sa'yo niya na po isinisi. Pero sabi ko nga po, huwag ka po mag-alala, darating po ang araw
na hindi ka na po niya sisisihin at tatanggapin niya po tatanggapin niya po ng maluwag sa loob na siya ang nagkasala. Okay? There's immaturity and rudeness. Naging rude po ang person na to sa'yo sa mga oras na ito. Siya po ay naging rude sa'yo, no? At sa totoo lang po, ang taong ito po ay hindi niya po naiisip kung ano po yung consequences ng mga ginagawa niya po sa ngayon. And as a matter of fact, hindi po lumalabas sa cards nyo ngayon na na-realize niya yung mga consequences, but there will come a time na hindi niya lang nare-realize, pero darating po ang oras at araw na sasabihin niyang ito pala ang consequences ng mga pananakit ng damdaming nagawa ko sa kanya. Kailangan mo pong mag-ipon, no? You have to take care of yourself, be happy, love yourself. Enjoyin mo po yung buhay na meron ka at huwag ka po sa kanyang mag-focus lamang. Have a satisfactory life, maging satisfied ka po at hindi po masamang gastusan ng sarili. Darating po ang araw na magiging stable ka po financially at sa pakiramdam mo, at ito po yung araw na babalik siya sa iyo kung kailang hindi mo na po siya inaasahan at hindi mo na po siya kailangan. Masyado ka pong naging mabait at maging mapagbigay, kaya ngayon po maging mapagbigay ka sa sarili mo at alam ko po darating ang araw na hindi mo na po pagsisisihan na naging mabuti ka naman din po sa sarili mo. Ngayon po siya ay nakakaramdam ng responsibility at burden na yung mga dati na binibigay mo lang po sa kanya ng buong puso, ngayon po siya po ay nahihirapan. No direction, wala pong direksyon ng buhay nito, very unpredictable. Paulit-ulit ko po yung nakikita, yung barahang niya na no direction and very unpredictable. There will come a time, sabi ko po sa yan, sudden awareness, choosing happiness. There will come a time kahit hindi mo po hiningin at hindi mo na po idasal. There will come a time na marirealize niya po talaga na iniwanan kanya sa ere, pero darating ang araw siya ang maiiwanan sa ere at mag-iisa at magsisisi. So that's it for your second reading of the day today. Maraming po salamat sa inyo sa aking solid and ever loyal na mga Lady Elena family. Know that mahal na mahal ko po kayo at nandito lang po ako palagi para sa inyo. I have a commitment for you. Kahit nasaan po ako, you will always have my reading kahit ano pong mangyari. Okay? Sa mga bashers po, wala po tayong bad vibes dito, good vibes lang po dito at bawal po ang mga bad vibes. Thank you so much po and maraming po salamat sa lahat. If you wish to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako contact, no? That's my only official and legit FB account. Paki-follow nyo na rin po yan para if ever mag-random po ako, makita nyo po na kayo po ay aking matawagan at makamusta. Yan, okay? So, yan lang po. No skipping of ads po. Please, sulong nyo na po yan sa ating channel. Kahit po medyo matagal-tagal yung ads po, tsago na lang po. Thank you so much po. And if you want to give me a super thanks, I would really love and appreciate that po from the bottom of my heart. Yan. I would love and be grateful for your support. Yan. Maraming salamat po. So life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala at nandito lang po ako palagi para sa inyo. Okay, God bless you everyone. Bye!
bigay yan ni Papa Jesus. Ito sa'yo. Ito pa no. Uy. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay yan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Bigay. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, labay po. Dapat po, ingat Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Day, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus sa inyo. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po, Oy, ang daming aso ni kuya. size. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat Jesus. po, ate. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo mo po. yung businahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ito lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Bakit mo siya lies pa yan? Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, ano, pangdagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Pagkaman, may tatawagin lahat. Ano kami yan, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito
tanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay.